Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, ayan guys, ito pala, bibigyan ko kayo ng update dito sa pot na na-share ko sa inyo before. Ito yung pot na napabayaan natin. Ayan, so, dati din to guys na mga na-stem rot na mga succulents and pinatong ko lang dyan. So, ayan siya guys. Last time no, na-flex ko to sa inyo ay nilagyan ko to ng chicken manure and vermicast and nag-add ako ng soil sa kanya guys. And then, ngayon guys, tingnan nyo, grabe, na-surprise ako. After ilang weeks lang to guys sa kanila. Ayan, nadiligan ko na to ulit guys. So, ayan na guys yung itsura ng ating non-variegated blood moon. So, ayan guys, so, may baby na tumubo dun banda. Tapos, ito, sobrang lumago talaga sila guys. Ayan, yung ating super bomb. Ayan, ito, matagal na tong super bomb na to sa akin. At bugbog sarado din yan ng pusa. Pero ayan guys, oh, lumalaki na yung mga babies niya. Tapos yan, oh. Tapos ito yung ating mensa na dati, hindi yan ganyan yung itsura niya guys. Ngayon, monstrous na yung ating mensa. So, na-stem rot kasi to, pinatong ko dyan. Tapos, ayan, nabuhay. Tapos, ayan, naging, naging, monstrous na siya. So, ayan guys, yung itsura ng pot ngayon, napakalago na po ng kanyang mga succulents dyan. So, ngayon, ang gagawin ko ay tatanggalan ko to ng leaves sa ilalim para maipropagate natin. Para, makahinga din yung baby niya. Ayan. So, ayan, dito ko lang guys ilalagay sa kabilang pot yung mga leaves na tatanggalin ko. Para makahinga lang guys yung ilalim. So, ganyan yung ginagawa ko sa succulents ko kapag sobrang sobrang dami ng leaves. Tapos may mga babies na tumutubo sa ilalim. Tinatanggalan ko siya ng leaves para makahinga yung baby and makalabas yung babies niya guys and maarawan din. Yan, masikatan siya ng araw, mahanginan. Kasi kapag punong-puno ng leaves, masikip din sa kanila mag-grow. Ayan. Yan, tanggalin ko lang yung mga leaves sa ilalim. Marami na ako guys na propagate nito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga na-propagate ko galing sa leaves nito. So, yun yung mga leaves nung na-stem rot ito. So, yung mga natanggal yun na leaves. Tapos, meron ako nitong variegated na matay. Tapos, may yung mga leaves na natira guys. Pinropagate ko. So, may naging successful. So, mamaya ipapakita ko sa inyo para makita nyo kung gaano kaganda yung ating blood moon. At maire-recommend ko to guys sa mga beginners, itong ating blood moon na to, non-variegated blood moon. So yung hindi ko alam kung maire-recommend ko yun sa inyo yung variegated kasi siya guys nung nabili ko yun kay Ma'am Jenilyn, bigla na lang yun na stem rot or siguro may problema na talaga siya. Pero yung baby na nabuhay ko sa kanyang leaves, ang bait niya guys. So, ayan. Di ko lang alam sa inyo guys kung ano yung experience nyo sa inyong variegated blood moon. Pero ako kasi yon, first time ko kasi magkaroon ng variegated blood moon and hindi na ako guys ulit bumili kasi ako sabi ko maarte pala to sa lowland. So, yung leaves na natira, yun, pinropagate ko. So, ayan, papakita ko sa inyo guys yung ating napropagate sa leaves ng ating non-variegated blood moon, tsaka yung variegated blood moon. Ayan siya guys. So, ayan, natanggalan na natin siya ng leaves at doon ko siya nilagay, oh. Ayan, sa kabilang pot lang. So, hayaan ko na lang yan siya dyan. Tapos, ayan na yung ating itsura ng pot. So, hayaan ko na lang yan siya ng ganyan guys. So, diba, nakahinga na yung ilalim niya, oh. Ayan. Ang ganda na niya guys, grabe oh. Pati itong ating ghosty, lumago. Ayan, tapos naging stress kasi naiinitan sila. Ayan yung itsura niya guys. So, hindi masyado makita sa camera yung pagka, niya. May pagka pink-pink yung tips niya, tapos parang
Ayan, basta ganyan guys. Ayan, parang nagpo-purple din yung mga leaves ng ating non-variegated blood moon. So ito guys, yung na-propagate ko galing sa leaves ng ating non-variegated blood moon at saka nung ating variegated. So, ayan siya. Ito na guys, oh. Tagal na nito sa akin guys, siguro mga 6 months na siya. Ayan pa lang yung laki niya. Ayan pa lang yung laki niya. Pero napapansin ko, may bibi na tumutubo sa ilalim. Ayun, dalawa. Tapos kanina, kasi nag-rearrange nga ako dito. Ayan, kakalagay ko lang nito dito. Kasi before guys, ay nandun to banda sa may, sa may jade. So, nilipat ko sila dito. Ayan, nilipat ko sila dito. Tapos, tinanggalan ko rin sila ng mga leaves sa ilalim para makahinga din yung ilalim nila. So, ganyan yung ginagawa ko sa kanila palagi guys. Kahit na bagong tubo lang sila, ganyan. Kagaya nito, kapag lumaki-laki yan guys, yung mga maliliit na leaves nito, tinatanggal ko yan. So, kaya ayan, marami tayong mga tubo-tubo dyan, no? Ayan, o, diba guys? Ayan, mayroon tayong mga tubo-tubo na mga maliliit kasi, yan yung mga leaves na tinatanggal ko sa kanila. Yan, itanim ko lang to guys na bunot. Yan, yung mga leaves yan guys na tinatanggal ko sa kanila. Tapos yan, nilalaglag ko lang. Ayan, mayroon pa nga dyan guys. So, ayun, nabubuhay na lang yan siya guys ng kusa. So, ito talagang maire-recommend ko sa mga beginners na mabait sa lowland itong ating non-variegated blood moon. So, ito yung ating variegated blood moon. Yan, hindi ko lang alam guys kung talaga, mabait talaga siya sa lowland. Kasi yung mother plant ko nga ay namatay. And ito talaga, sa leaves ko na lang to guys na buhay. Ayan, dalawa yan sila, namatay yung isa. Tapos, naisave ko yung top. Nandito din yun guys eh. Ayun. Ayun sa baba oh. Yun oh. Kaya lumiit siya guys kasi na-stem rot siya. Tapos, naisave ko pa rin yung top niya. So, pinatong ko lang ulit dyan. Buti naman guys, ayan, buhay pa din siya. Pero ganyan na yan kalaki dati guys. So, yan, lumiit siya ulit. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching at sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood. So, nagbigay lang po ako ng update sa ating neglected succulents before. So, ngayon guys, neglected pa rin sila pero at least 'di ba napapansin-pansin ko na rin sila yan lalo na pag nagre-rearrange tayo napapansin ko na sila. So dahil nga nagre-rearrange ako ay ayan papakita ko lang sa inyo ng konti yung ating itsura dito sa guys sa front na to, ayan. So, papakita ko yan sa inyo guys ng buo soon kapag naayos ko na talaga tapos nakapagwalis ulit ako. So, marami na naman tayo mga dry leaves kasi sa paligid. So, yan lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!